Hinihila ko siya palabas ng opisina ni Tian Nin. Dati na tayong nagkasundo. Gaganap ka bilang tagatulong namin para magselos si Min. Nangako ka sa amin. Natiyak na walang lilitaw. Na hindi nararapat na damdamin sa amin. Kaya naman ikaw ang pinili namin. Malamig na sinabi ni Fide. Namumula ang mga mata niya dahil sa galit. Umani rin ang malinaw na boses ni Kides Densvai. Noon, ikaw mismo ang naggarantiya sa amin. Natutulungan mo kaming ligawan si Min. Ngunit ngayon, ano na? Sinasamantala mo kami. Para paalisin si Min. Gusto mo pang ipagtapat ang damdamin mo sa amin. Naaalala ko na binabalaan kita ng hindi lang isang beses. Na huwag kang magkaroon ng hindi nararapat na damdamin sa amin. Ngayon, ano na? Anong gagawin namin? Paulit-ulit na sinabi ng dalawa ang bawat salita. Para bang ipinako sa krus si Nin. Pakiramdam niya ay malapit na siyang parusahan ng malubha. Kaagad-agad, nataranta siya ng sobra. Ngunit hindi siya makabuo ng isang kumpletong pangungusap. Sa nakalipas na panahon, nalulunod siya sa atensyong ibinibigay nila sa kanya. Nakalimutan na niya ang orihinal na pangako. Naaalala pa niya noong unang beses niyang makilala si Kiret V at si Dihidhi. Pakiramdam niya ay talagang kahanga-hanga sila. Paulit-ulit ko siyang ipinakilala sa kanila. Nasaksihan mismo ni Tian Nin ang pag-aalaga at pagmamahal nila sa akin. Unti-unti rin siyang nagkaroon ng pagnanasa. Naisip niya, kung titingnan nila siya ng may gayong paghanga, pakikitunguhan ng mabuti, baka siya ang maging pinakamasayang tao sa mundo. Sa oras na iyon, tiyak na mabibigo ng husto si Min. Sa pag-iisip pa lang, nakaramdam na ng excitement si Tian Nin. Pinangarap niyang palitan ako, maging ako. At makita akong mabigo. Kaya naman gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Nakipagkita si Tian Nin kina Kides V at si Disi para pag-usapan ang isang kasunduan. Ang nilalaman ng kasunduan ay magpapanggap silang pinakikitunguhan siya ng mabuti. Para magselos ako. Tutulungan naman niya silang ligawan ako. Para kumbinsihin silang epektibo ang paraang ito. Sinadya niyang itapon ang mga love letter na inihanda nila para sa akin. Nagpanggap din siyang sumulat ng liham para sa kanyang sarili. Noong nalaman ko na 2 love letter ang may pangalang Mrs. Vai at si Fide. Ang pagkabigla at pagkataranta ko. Malinaw pa ring naaalala ni Tian Nin hanggang ngayon. Totoo nga, kinuha ko ang liham para tanungin sila. At gaya ng inaasahan nila, nagsiselos ako. Pagkatapos, naniwala sila. At nagdesisyon na sa araw ng pagbubukas sa hold, ay ipapaliwanag ang lahat sa akin. Ngunit hindi nila inaasahan na maaga kong pinigilan ang hindi dapat na isipin. At binago ang aking intensyon. Tuan Nin. Ginunita ang lahat ng nangyari sa nakalipas na panahon. Tumawa siya ng baliw. Haha! Kung hindi umalis ng maaga si Kides V at si Fide. Tiyak na nalunod na siya sa pantasya na siya mismo ang gumawa. Ngunit ang malamig at walang awa nilang mga mata ay para bang sa buong panahong ito. Ang pag-aalaga nila sa kanya ay hindi kailanman umiral. Hindi sinasadya na iniunat ni Tian Nin ang kamay. Gustong hawakan ang mga mata ng dalawa. Ngunit walang pag-aalinlangan na pinigilan siya ni si Fide. Niloko mo kami. Bukod pa roon, pinalayo mo pa si Min. May bahid ng panganib ang tono niya. Kung noon pa, wala pa silang balak na parusahan si Tian Nin. Ngunit sinadya naman niyang magpanggap na walang alam. At sumugod ng walang pag-iingat. Kung gayon, hindi sila maaaring sisihin. Malamig na malamig ang boses ni Kides Vai. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami kailanman iiwanan ni Min. Hindi ka ba nag-aalala sa kinabukasan mo? Babawiin namin ang lahat ng suporta para sa iyo. At saka, babayaran mo rin ang lahat ng pananakit na ginawa mo kay Min. Nang marinig ang mga salitang ito, tumawa muna si Tian Nin, pagkatapos ay umiyak. Kides Vai. Si Desi wag na kayong maglokohan pa. Sa buong panahong ito,
Napakaraming pagkakataon ninyo para iligtas siya. Ngunit ayaw ninyo. Kayo mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Sinabi ko na, hindi kayo mahal ni Min eh. Ako ang pinakamamahal ninyo. Ako ito. Sigaw niya. Sinusubukang makuha ang awa ng dalawa. Ngunit sa mga mata ni Kidef Dintvay at si Dividi, tanging lamig na lang ang natitira. Tama na. Tiyak na mahal pa rin kami ni Min A sa puso niya. Huwag ka nang magsinungaling. Hindi alam ni si Dividi kung nagtitiwala o natataranta at dali-dali niyang sinabi. Pagkatapos, iniwan ng dalawa si Ken Nin. At walang pag-aalinlangan na nag-asikaso ng pag-alis sa pag-aaral. Bumagsak sa lupa si Ken Nin. Napakarami ng gumugulo sa kanyang puso. Ang pagtanggal lang ng suportang pinansyal ay sapat na para siyang mamatay. Nasanay na siyang mamuhay sa karangyaan. Ngayon, kung sasabihan siyang bumalik sa putik, tiyak na hindi niya kaya. Kapag walang pera, kahit ang mabuhay ay mahirap na. Biglang nakaramdam ng pagsisisi si Ken Nin. Dali-dali siyang tumayo. Kinuha ang card na ibinigay sa kanya ni Tidef Dintvay at si Divide at tumakbo sa bangko. Gusto kong mag-withdraw ng pera hanggat maaari. Dali-dali niyang inilagay ang password. Nanginginig ang kanyang mga daliri ng ilang beses. Sa wakas ay naipasok din niya ng matagumpay. Sa oras na ito, siguro ang malaking halaga lang ng pera ang makapagpapagaan sa pag-aalala sa kanyang puso. Gayunpaman, sa oras na ito, nagkaaberya ang exit. Nagpakita ng abiso na nakablock na ang card mo. Parehong nakablock na ang dalawang card. Pareho pa rin ang mga nakasulat. Lubusang nataranta si Ken Nin. Paano nangyari ito? Dali-dali niyang pinalitan sa ibang exit at inaliw ang kanyang sarili. Sigurado na dahil sira ang exit. Hindi ito maaaring mangyari ng ganoon kabilis. Hindi niya alam kung ilang ikit na ang pinalitan niya. Pareho pa rin ang nakasulat sa screen. Hindi maaari, hindi maaari. Balisa na bumubulong si Ken Nin. Kinuha niya ang card at pinukpok sa mesa ng bangko. Sumisigaw siya sa teller, withdraw ninyo ang pera ko. Kahit magkano. Suriin ng staff at kunot noong matyagang sinabi. Paumanhin, nakablock na ang dalawang card mo. Hindi ka makapag-withdraw. Pagkarinig nito, si Ken Nin ay biglang nanghina na parang putik. Bumagsak siya sa lupa. Tapos na. Tapos na ang lahat. Itinapon niya ang dalawang card sa lupa. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Hindi rin niya alam kung paano siya nakauwi. Pagkalayo niya, biglang may isang batang makulit na maihawak na paputok na nagtatawanan kasama ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay hindi tumitingin sa daan. At aksidenteng nabangga ang binti ni Ken Nin. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Sinipa niya ang bata. Kaagad na umiyak ng malakas ang bata. Nang makita ang paputok sa kanyang kamay. Punong-puno ng determinasyon ang mga mata ng bata. Tumingin sa paligid at itinapon sa likod ni Ken Nin. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Sumabog ang paputok. Nasunog ng apoy ang damit ni Ken Nin. Nasunog din ang isang bahagi ng kanyang buhok. Saklolo! Sa sakit, gumulong si Ken Nin sa lupa. Ngunit sa kasamaang palad, walang kikif camera dito. Kaunti rin ang dumaraan. Nakita lang na nawala ang dalawang batang naglalaro. Sa isang madilim na sulok, may isang pulang ilaw na kumikislap. Pagkatapos, may isang gwardiya na nakasuot ng itim na damit ang mahinang nagulat. Matagumpay ang utos. Titiyakin kong hindi mapapanatag si Ken Nin. Nakatingin sa bintana ang aking ama. At tumango. Hirap na pinatay ni Ken Nin ang apoy sa kanyang likod. Pagkatapos, masakit siyang naglakad papunta sa ospital. Kahit hindi niya kailangang tingnan, mararamdaman niya ang hapdi sa kanyang likod na nagpapawis sa kanya ng malamig. Napakaputla ng mukha ni Ken Nin. Ilang hakbang pa lang ang nalalakad niya. Bumagsak na siya sa lupa at nawala ng malay. Matapos siyang dalhin ng isang mabait na tao sa ospital. Nagising si Ken Nin.
Masakit ang kanyang buong katawan na para bang pinunit. Gayunpaman, sa oras na ito, nakita ng nurse na nagising siya. At inudyukan siyang tumawag ng tao para magbayad ng bill. Ginoong Pian, hindi namin makontak ang mga kontak sa telepono mo. Kailangan ng bayaran kaagad ang bayad sa operasyon at bayad sa ospital. Kung hindi, hindi na matutuloy ang susunod na operasyon. At hindi ka na rin maaaring magpatuloy sa pagpapagamot sa ospital. Sa sakit, bumuhos ang luha ni Tianxin na parang ulan. Tinawagan niya sina Kides Dintv at si Davide. Nagmamakaawa sa kanila na tulungan siya muli. Hindi niya maaasahan ang kanyang pamilya. Bukod pa sa hindi nila hinihingi ang kanyang pera. Paano nila siya matutulungan na bayaran ang bayad sa pagpapagamot? Hindi niya alam kung ilang. Tawag ang ginawa niya kay Kides Dintv. At si Davide. Sa wakas, may sumagot. Anong kailangan mo? Malamig na umalinggaw ang boses ni Kides Dintv. Ngunit para bang musika ito sa tenga ni Tianxin. Andesvai. Tulungan mo ako. Nasugatan ako ng bata dahil sa paputok. Ngayon ay nasa ospital ako at walang perang pambayad sa operasyon. Tulungan mo ako kahit isang beses. Ang mga nagawa ko noon ay mali. Ngunit, hindi ko makontrol ang puso ko. Hindi ba ninyo sinubukan noon? Epektibo ba ito? Magmakaawa ka. Hindi alam ni Tianxin kung ilang beses na siyang nagmakaawa. Paos na ang kanyang boses. Sa wakas, sa kabilang linya. Nagsalita si Kides Dintv. Sa totoo lang, parang nakalimutan ko. Marami ka palang ginawang masama kay Min. Sobrang gaan pala ng ginawa namin sa iyo. Kaya nangangarap ka pang magmakaawa sa akin. Mahigpit ding sinabi ni si Davide. Dahil sinaktan mo si Min. Dapat mong bayaran ng 1,000 beses. Pagkatapos marinig ang tunog ng teleponong binaba. Nawala ang lahat ng huling pag-asa sa mga mata ni Tianxin. Ayaw niyang maging pangit. Kaya nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang ipon. Sa nakalipas na taon. Para magpa-opera. Ngunit dahil sa limitadong pera. Kahit nakapagpa-opera na siya. Hindi na siya maaaring bumalik sa dati. Siyempre, ang mga ito ay mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pagkatapos mag-alis sa pag-aaral sina Kides Dintv at si Davide. Kaagad silang nag-enroll sa klase. Pagkaraan ng ilang panahon, kumalat ang tsismis sa buong campus ng Hodi. Pinag-uusapan ng lahat kung gaano katanga ang dalawa. Nagpahayag ng kanilang damdamin sa unang araw ng pag-enroll. Ngunit wala ang taong pinagpahayagan sa eskwelahang ito. Mayroon pang ang nakakaalam sa nangyari kay Tianxin. At isiniwalat ito. Hindi alam kung gaano karaming tao ang pinag-usapan si Tianxin. At lahat ay may bahid ng paghamak. Ang kaso lang ay nakahiga siya ngayon sa ospital. Na hindi alam na si Kides Dintv ay naniniwalang maganda ang kanyang marka. Kahit hindi siya nag-aral sa review class, maaari pa rin siyang makapasok sa Peking University sa susunod na taon. Ang review class ay isang maskara lang. Kahit hindi kasing galing ni Kides Dintv si Davide. Hindi rin siya nag-aalala. Dahil hindi siya kasing galing ni Kides Dintv. Maaari siyang kumuha ng tutor. Kaya kaagad na nagtungo ang dalawa sa Kides. Sa Peking University. Dito nakilala ko ang napakabubuting kaibigan sa dorm. Napakaganda ng lahat sa campus. Na halos nakakalimutan ko na sina Kides Dintv at si Davide. Pagkatapos ng military training, tumunog ang aking telepono. Kinukutya ako ng aking mga kaibigan sa dorm. Iyayaya ka na naman ni Sister Winlin kumain. Hindi ba? Sabihin mo sa totoo lang. Kailan ba kayo magiging opisyal? Pwede ba naming kainin ang lunch na ililibre ninyo? Tama, tama. Maraming naghihintay sa inyong dalawa. Tumaya pa nga kami. Kung gaano katagal bago ka magawa ni Sister Winlin. Hindi ako pwedeng matalo. Nagtawanan ang lahat. Sinagot ko isa-isa. Hindi ko maiwasang mamula. Okay, hindi pa ako nakapagdesisyon. Bukod pa roon, hindi pa naman siya umaamin ng opisyal. Nagpapasalamat lang ako sa kanya sa tulong niya. Sa nakalipas na panahon,
Paglagpas sa aking mga kaibigan sa dorm. Nakatayo ako sa ilalim ng dormitoryo at tumingin sa paligid. Ngunit hindi ko makita si Winlin. Nang nagtataka ako, lumitaw ang aking military training teacher na maihawak na isang bungkos ng pulang rosa sa harapan ko. Minhe, gusto kita. Pwede ba kitang maging kaibigan? Nautal na sinabi ng babae ang mga salitang matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Malinaw na nagpapakita ng pagkabalisa ang kanyang pinong mukha. Sa likod ko, maraming kaibigan ang nakatayo at sumusuporta. Payagan mo siya. Payagan mo. Mariin akong tumanggi. Paumanhin, hindi kita gusto. Hindi ako maaaring mapunta sa iyo. Kaagad na namutla ang mukha ng babae at gumalaw ang kanyang labi ng ilang beses. Gusto niyang sabihin ang isang bagay. Sa sandaling ito, lumitaw si Winlin sa likod ko. Magiliw na inilagay ang kanyang mainit na kamay sa aking balikat. Tinanggihan ka na ni Min oras na para umalis, hindi ba? Nang makita ang paglitaw ni Winlin, kaagad na umalis ang babae na malungkot ang mukha. Unti-unti ring naghiwalay ang lahat. Sa nakikita ko, medyo nagulat pa ako. Para bang takot sila sa kanya. Bahagyang umiti si Winlin. Bahagyang nangungunot ang kanyang mga mata. Ngunit parang maharlika siya noong nakaraang siglo. Siyempre, maaari rin akong ituring na kanilang guro. Siyempre, matatakot sila. Sa pagkarinig nito, mas dumami ang mga tanong sa aking isipan. Guro, isang klase lang naman ang agwat mo sa akin. Noong nakaraang semestre, nakumpleto ko na ang lahat ng mga asignatura sa kolehiyo. At maaga nang nakapasok sa graduate school. Sa simula ng taong ito, naatasan ako bilang teaching assistant. Para magturo sa ilang estudyante. Siguro dahil dito kaya sila natatakot sa akin. Tinago ni Winlin ang ilang katotohanan. Ngunit hindi ito mahalaga. Sa totoo lang, nakapagtapos siya sa ilang mga asignatura sa kolehiyo. Dahil sa kanyang elite na edukasyon mula sa pagkabata. Ngayon ay kinukumpleto lang niya ang ilang mga kinakailangang hakbang sa buhay. Tutal, walang nakakatuwang tapusin ang lahat ng maaga. Ang kaso lang ay hindi niya inaasahan na may maliit na sorpresa na lilitaw sa kanyang buhay. Pagkatapos lang niyang makilala ako. Kaya naramdaman niyang medyo nakakatuwa ako. Sa pagkarinig ko sa kanya, hindi ako makapaniwala. Sa napakaraming buhay, ang kanyang resume ay sapat na para tawaging makabuluhan. Ngunit sinabi niya ito ng madali, na para bang walang anuman. Siya ay napakagaling. Sigurado ako na natatakot lang sila sa kanya. Naghahanap ako ng dahilan para sa nangyari. Umiti ng bahagya si Winlin pero hindi nagpaliwanag. Noong nakaraang taon lang nang mag-enroll siya, hindi pa nagtatagal. Maraming tao ang nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Lahat sila ay tinanggihan niya ng may pagkasuklam at malamig. Maraming tao ang umiyak dahil tinanggihan. Kumalat ang tsismis at syempre, maraming tao ang natakot sa kanya. Nang dalhin niya ako sa isang restoran. Hindi sinasadyang nakasalubong namin ang dalawang taong ayaw naming makita. Siya ba si ITDF at si DCDA? Sabay nilang tanong. Ang mga mata nila ay nagtatagpo na may pag-iingat. Wala pang sinuman ang nakapagpadama sa kanila ng ganito. Kahit na hindi sila nakakaramdam ng anumang panganib sa aming pagitan. Dati, lagi nilang iniisip na ako ay pipili ng isa sa kanilang dalawa para makasama. Pero hindi nila inaasahan na hindi ako pipili ng kahit sino sa kanila. Sa halip ay pumili ako ng ibang tao. Si Tives Intv ay may malamig na tingin. Nang walang pag-aalinlangan. Tinitigan ng diretsyo si Winlin. Si DCDC ay parang asong gubat na sakim. Hindi inaalis ang tingin sa akin. Naghihintay sila ng sagot ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan na makikita ko sila sa GTD. Bakit kayo nandito? Sino siya? Parang wala naman kayong pakialam. Dapat ay nasa tabi kayo ni Ken Seknin, hindi ba? Malamig kong tanong. Ang tingin ko ay may bahid ng pagdududa. Pakiramdam ko ay nahulaan ko na. Iniisip ko na sisisihin nila ako tungkol kay Ken Seknin. Para sisihin ako. Pero sa pagkakataong ito, hinawakan ni Winlin ang kamay ko.
Para aliwin ako, binigyan niya ako ng mainit na lakas. Nang banggitin si Nin, biglang naging pangit ang mukha ni V at si DVD. Umiubo ng mahina si V. Naglabas ng larawan ni Nin kamakailan, na nakahiga sa kama ng ospital. Hindi kami kasama niya. Nakuha na niya ang karampatang parusa. Ang mga nangyari noon ay maipapaliwanag ko sa iyo. Ipinapakita ng larawan ang maraming sugat ni Nin. Ang ilang sugat ay malinaw, hindi ako gaanong interesado. Kaya ba kayo pumunta para humingi ng tawad para sa kanya? Parang hindi naman kailangan. Wala akong nakikitang kailangang ipaliwanag. Kaya hinila ko ang kamay ni Lin bilang senyas na maaari na siyang umalis. Sa pagkakataong ito, hinawakan naman ni CDC ng mahigpit ang kamay ko. Nagmamadaling magpaliwanag. Hindi kami pumunta para humingi ng tawad para kay Nin. Ngayon, ganyan siya dahil karapat-dapat siya doon. Dati, niloko niya kami. Kaya kami naging malamig sa iyo. Naging mabuti kami sa kanya. Si V at si DVD ay isa-isang nagpaliwanag tungkol sa mga nangyari. Sa loob ng ilang panahon. Dahil natatakot sila na kung hindi sila magpapaliwanag. Siguradong mawawala nila ako. Sa mga mata nila nakakaiba. Ay may parehong katapatan. Pero sa puso ko, wala akong naramdamang kahit anong pagkabahala. Sa halip ay nakaramdam ako ng pagkatawa. Nagbibiro ba sila o niloloko nila ako? Hindi ko maiwasang matawa. Ito ba ang paraan nyo para magpaliwanag? Nakakatawa rin ako. Kahit na ang lahat ng sinasabi nyo ay totoo. Pero ang mga pasakit na dinanas ko ay totoo. Ayokong patawarin kayo. At hindi ko kayo kailanman patatawarin. Kaibigan ko sila mula pa noong pagkabata. Natural lang. Alam ko rin na totoo ang mga sinasabi nila. Pero dahil dito, mas nakakaramdam ako na ang pag-ibig nila para sa akin ay nakakadiri. Dati, 3 tao na labis kong pinangarap sa nakaraan. Sa sandaling ito ay ganap na nawasak. Sabi nila na mahal nila ako. Pero sa buong taon, ginawa nila ang lahat para saktan ako. Ang puso ko ay laman. Hindi pwedeng paulit-ulit na saktan. Pero mamahalin ko pa rin sila ng walang pag-aalinlangan. Kaya tuluyan na akong bumitaw. Pero ngayon sinasabi nila sa akin. Ang dahilan kung bakit nila ako sinasaktan ay dahil mahal nila ako. Nakakatawa. Tumawa ako at pinunasan ang mga luhang tumutulo sa gilid ng mata ko. Nakaramdam ako ng sakit sa puso. Para sa tunay kong nararamdaman dati. Tinapik ng bahagya ni Lin ang balikat ko. Ang mga taong nasa hustong gulang kapag nagmamahal sila ng kahit sino. Siguradong hindi nila sasaktan. Para ituring ang taong mahal nila. Kung mahal niyo talaga si hindi niyo siya sasaktan ng ganyan. May isa pa akong sasabihin, ako ang fiance ni Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, si V at si DVD ay natigilan. Halos hindi nila makapaniwala sa mga narinig nila. Si V ay may nagbabagong tingin. Nagngingit-ngit ang ngipin habang sinasabi ang isang salita. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung totoo ba ito o hindi. Kung sasabihin mong hindi totoo, maniniwala ako. Medyo nagulat din ako nang tignan ko si Lin. Binigyan ko siya ng tingin na umaaliw. Pagkatapos ay agad kong naintindihan ang ibig sabihin at hinila siya. At kusang hinawakan ang kamay niya. Hindi pa ba malinaw ang ipinapakita namin? Napagkasunduan na ng mga magulang ko ang pagpapakasal namin. Ngayon, fiance ko na siya. Tignan ang aura namin na hindi kayang mapasukan, ako si. Galit na galit si GCDA hanggang sa pumula ang mata. Binitawan si hindi pwedeng matupad ang kasunduan. Mahal na mahal ka namin. Huwag mong hanapin ang isang taong gagawin kaming galit. Pagkatapos sabihin iyon, gusto niyang paghiwalayin ang kamay namin. Hindi nakakatuwa ang biro na ito. Nagkamali kami. Gusto mo kaming parusahan? Pero huwag ganyan. Hindi ka namin kayang mawala. Sumeryoso rin si V at lumapit sa akin. Binago ang tono ng pananalita.
Hindi sinasadyang sinabi kay Winlin. Mauna ka na. Sa tingin na puno ng pag-iingat ng. Sa akin, si Tides Dens Yifi at si VDE ay medyo nadismaya. Sa tingin ba nila? Ako ay madaling gumawa ng gulo. Tumawag lang si Winlin. Hindi nagtagal. Lumitaw ang ilang security guard. Hinila si Tides Dens V at ako ay papuntahin si DEDE at aalis. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari kay Mins. Sumugod si Tides Dens V sa akin. Hinawakan ng kamay ko at sumama sa akin para umalis dito at umuwi kami ay. Nag-drop out kami dahil sa iyo, kung gusto mo ang beefy. Papasok kami dito dahil sa iyo. Pero hindi ka pwedeng maging malapit sa kanya. Ang tono niya ay sobrang lamig. May kasamang lakas na hindi pwedeng tutulan. Lumapit din si TDVDV at susugod. Pero pinigilan siya ng mga guard at hindi makagalaw. Nakatingin lang siya sa akin. Na parang ako lang ang tanging tao sa buhay niya. Pero alam ko na hindi ganoon ang pag-ibig. At hindi ko kailangan ang ganoong pag-ibig na bitawan. Hindi ako sasama sa inyo. Wala akong pakialam kung nag-drop out kayo. Iyon ang desisyon nyo. Hindi ko na kayo gusto. Matagal na akong hindi gusto sa inyo, hindi pa rin ba nyo naiintindihan? Ang mga salita ng malinaw na pagtanggi. Ganap na sumira sa puso ng dalawa tao. Ang pagtanggi sa mga mata ko ay malinaw. Ang tingin ni Winlin ay malalim. Ang mga guard sa tabi ay agad na humakbang. Pinipigilan si Tides Dens Vi. Ayaw ni Min ay sumama sa inyo, huwag niyo siyang pilitin. Sa harap ni Tides Dens Vi at si Davide. Hinawakan ni Winlin ang kamay ko at pumasok sa pribadong restaurant. Tanong niya, ayos ka lang ba? Ang malumanay na tono niya. Pumawi sa lahat ng kaguluhan sa puso ko. Umiling ako, ayos lang ako. Salamat sa pagtulong. Umupo ang dalawa sa harap ng hapag at tahimik na kumain. Magkatulad ang gusto namin. Ang mga pagkain sa hapag ay gusto namin. Paminsan-minsan ay binibigyan niya ako ng atensyon sa gusto ko. Tumutulong sa akin na magsandok ng pagkain at magsalin ng tsaa para sa akin. Nakita na bahagyang gumuhit ang bibig ko. Bahagya ring ngumiti si Winlin. Pagkatapos, hindi sinasadyang tumingin siya sa isang sulok. Minhe, may bahid sa gilid ng bibig mo, tutulungan kita. Ang mahaba at bahagyang magaspang na daliri ay dumampi sa malambot kong pisngi. Nag-iwan ng pakiramdam na hindi pwedeng burahin. Narinig ko ang isang tao na medyo hindi makasagot agad. Ayos lang. Mumiti ng bahagya si Winlin at nagpatuloy sa pagkain. Gayunpaman, sa tagong sulok, si Tides Dens Vi at si Davide ay tinakpan ang bibig ng tape. Pumula ang mata sa galit at may mga guhit na dugo sa mata. Paano niya nagawa iyon? Ang tali sa katawan ni si Davide ay mas humigpit. Halos mag-iwan ng baka sa katawan niya. Pero parang hindi niya naramdaman. Ang mga mata niya ay nakatingin lang sa akin. Hindi rin nagpatalo si Tides Dens Vi. Desidido siya at sinusubukang umiwas. Gusto nilang agawin ako. Sa mga mata nila sa pamamagitan ng malabong screen. Siguradong naghalikan kami kanina. Si Winlin ang unang gumawa noon. Hindi sigurado si Min is na siya ang unang gumawa. Hindi niya gusto si Winlin. Niloloko ng dalawa ang sarili nila sa mga sandaling ito. Sa wakas ay malapit na silang makatakas. Pero tinalian ulit sila ng mga guard. Ang dalawang tao sa kabilang panig ay nag-uusap ng masaya. Paminsan-minsan ay may mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal. Ang atmosphere ay maayos. Na para bang matagal na kaming nagmamahalan. Samantala, si Tides Dens Vi at si Davide. Tinitigan ang isa't isa na may pagkamuhi. Tinitigan ang mga mukha na puno ng galit na kinasusuklaman nila ang kanilang kawalan ng kakayahan. Ang Bis Tidedi ay ang teritoryo ng mga Digi-Hidise. Ang Ides Gia at si Gia ay hindi tumulong. Sa mga sandaling ito, si Tides Dens Vi at si Davide ay parang mga normal na estudyante. Basta ayaw kong umalis, sila ay hindi pwede. Pilitin akong umalis. Kinamumuhian nila ang kanilang kawalan ng kakayahan. Pero malinaw rin nilang napagtanto. Ang agwat sa pagitan nila at Winlin. Dati, lagi silang henyo. Kaya hindi nila pinahahalagahan ang kahit ano. Kahit sa akin, lagi silang kampante. Hindi nila naisip kahit kailan
na makakatakas ako sa kanilang kontrol. Pero ang pag-ugali ko, ganap na talunin ang lahat ng kanilang paniniwala sa sarili. Ganap na akong nakalaya sa ugnayan na ito. Ito ay puno ng kalituhan. Sila na lang ang nakakulong pa rin sa lugar. Tumingin si Tides Dentify at si Defidere sa isa't isa. Nakita ang sama ng loob sa mata ng isa't isa. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Hanggang sa matapos ang pagkain ko. Bago binalik ng mga guard si Tides Dentify sa Gifted. Ang dalawa ay tinapon sa harap ng bahay nang walang anumang imahe. Bago umalis ang mga guard ay nag-iwan sila ng isang mensahe. Pinapayuhan ni T ay ang mga T. Pinakamabuting huwag guluhin si Anim. Kung hindi, malalaman niyo kung ano ang kahihinatnan. Tahimik na bumangon si Tides Dentify. Hindi pinapansin ang sinabi. Hindi pwedeng hindi makialam. Si T. Defide ay dinala sa bahay. Agad na kinulong ni Chanya si T. Defide. Baba, hindi ako bibitaw kay Mins. Hindi ba dati mo akong sinusuportahan na gusto ko siya? Bakit ngayon hindi ka na pwede sumuporta? Sinampan ni T. Lawi ang mukha ni T. Defide at sumigaw. Alam mo ba kung ano ang nangyari dati? Ano ang ginawa mo kay Min sa loob ng nakaraang taon? Nakalimutan mo na ba? Alam mo ba? Ilang beses pumunta si Mama at ba kay Def Jia para humingi ng tawad. Sinasaktan mo si Min at sapat na iyon. Tapos nakikipagrelasyon ka kay Tien Nin. Paano mo nagawa iyon tapos bumalik ka? Nasira mo na ang pangalan ni Tijia. Parang dati. Pinalaki ka namin ng sobra. Mula ngayon, mag-aaral ka sa bahay, hindi ka pwedeng lumabas. Galit na galit si T. hanggang sa tumaas baba ang dibdib niya. Dali-dali siyang tinapik ni T. mo sa likod niya. Pero hindi pa rin sumuko si T. Defide. By the way, dati ako ay mali kay Mins. Pananagutan ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Pero hindi ko siya bibitawan. Nagpumilit siyang lumuhod sa harap ng altar. Magtiis sa parusa mula sa pamilya. Galit na galit si T. at isinara ang pinto at umalis. Kung hindi ka susuko, huwag kang magtangkang kumain o uminom ng tubig. Nakaupo pa rin si T. Defide sa harap ng altar. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Parang malapit na siyang mahimatay. Tapos nahulog ang ladrilyo sa sulok ng dingding. Agad siyang nagising at nagingit-ngit na tumayo. Hinila ang ladrilyo at umalis. Ang tapat ng ladrilyo ay si Tides Dentify. Tumango si T. Defide ng may determinasyon. Sa tulong ni Tides Dentify, tumakas siya sa pamilya na tagong-silid de Kikiti. Pero puno sa lupa. Ang bawat isa ay may alaala tungkol sa kanilang tatlo. May mga kahoy na laruan na ginagamit dati. May tala-arawan na nagsasaad ng nilalaman ng puso. Si Min laging may pusong madaling maawa. Siguradong papatawarin niya tayo. Ginamit lang natin ang maling paraan. Siguradong papatawarin niya tayo. Nahanap ni Tides Dentify ang mga gamit na ito. Kumikislap ang mga mata niya na may kabaliwan. Tumingin sa kanya si T. Defide ng tahimik sandali. Sa wakas nagsalita siya. Magtulungan tayo. Kung dati ang dalawang tao ay nakatayo sa magkaibang panig, siguradong hindi nila sasabihin ang mga salitang ito. Mag-aaway pa sila.